Ang kwento ng pag-asa, mga pangako kay Abraham. Pagkatapos ng malaking baha, ang mga tao ay patuloy na tumalikod sa Diyos. At hindi nagtagal, ang mga tao ay sumamba sa mga hayop at walang buhay, sa mga bagay tulad ng araw, buwan, at mga bituin. Sa Mesopotamia, modernong Iran at Iraq, ang Ur at Haran ay nagkaroon ng dalawang mahalagang sentro ng pagsamba sa buwan. Ang Ur ay matatagpuan malapit kung saan ang mga ilog ng Euphrates at Tigris ay dumadaloy sa Persian Gulf. Ito ay isang malaking mahalagang lungsod na may napakalaking sigurat o tower na nangingibabaw sa tanawin nito. Si Terah, isang mananamba sa buwan na naninirahan sa Ur, ay nagkaroon ng tatlong anak, sina Abram, Nahor at Haran. Nagpakasal sila at nanatiling malapit sa bahay. Ang asawa ni Haran ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Lot. Tiyak na napakasaya ni Terah na magkaroon ng apo. Ngunit si Sarai, ang asawa ni Abraham, ay hindi nagkaanak. Si Abraham ay hindi nakapagbibigay ng mga apo para kay Terah. Pagkatapos namatay si Haran, naiwan ang kanyang anak na walang ama. Kinuha ni Terah ang kanyang apo, si Lot, sa kanyang tahanan. Isang araw, nagpasya si Terah na umalis sa Or. Sinama niya ang kanyang anak na si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang kanyang apo na si Lot. Habang siya ay naglalakbay sa hilaga, doon ay namatay si Terah. Siya ay masigasig na sumasamba sa buwan. Ang mga tao ay sumamba sa buwan at araw hanggang kailan ito magpapatuloy. Hindi na bababalik ang tao sa pagsamba sa buhay na Diyos? Kinausap ng Diyos si Abram, nais kong lisanin mo ang iyong bansa, ang iyong mga tao at ang iyong pamilya, at pumunta ka sa lupang ipapakita ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain kita. Gagawin kitang tanyag sa pamamagitan mo ay pagpapalain ko ang iba. Oo, pagpapalain ko ang sino man na magpapala sa iyo at susumpain ang sino mang sumusumpa sa iyo. Gayunpaman, ang lahat ng mga tao sa mundo ay pagpapalain ko sa pamamagitan mo. Kaya ginawa ni Abram ang sinabi ng Diyos. Umalis siya sa edad na 75. Kinuha niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamangkin na si Lot at lahat ng ari-arian at mga tao na naipon niya sa Haran, sila ay pumunta sa Kanaan. Dumating si Abram sa Sikem kung saan nakatira ang mga Kananita. Ang mga taong ito ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan katulad ng kalahating tao at kalahating hayop. Doon ay muling nagpakita ang Diyos kay Abram. Sa iyong mga anak ay ibibigay ko ang lupain ito. Kaya nagtayo si Abram ng altar upang ipakita ang kanyang katapatan sa tunay at buhay na Diyos. Sa kabila ng katotohanan na siya at ang kanyang asawa ay walang anak. Pagkatapos, lumipat si Abram sa timog, sa isang lugar na tinawag na Bethel. Nang maglaon, nagtayo siya ng isa pang altar para sa Diyos at siya ay sumamba. Ang ama ni Abram at ang kanyang mga tao ay sumasamba sa buwan. Sa Kanaan, ang mga tao ay sumasamba sa lahat ng uri ng huwad na Diyos. Ngunit muli ay may kagandahang loob na kinausap ng Diyos at isang taong hindi karapat-dapat. Ngayon, si Abram ay magiging isang liwanag ng pag-asa sa isang madilim na mundo. Isang taong sumusunod sa tunay na Diyos sa mundo ng mga huwad na Diyos. Amen. Pagpalain po tayong lahat. Magandang araw po muli.